Mga tol, na-unlock ko na yung sikreto sa pagkatao ng mga nambabas dito kay Senator Bato tsaka sa mga Duterte. Kasi recently, tiningnan ko mga social media nila. Yung iba talagang mga kakilala ko na. Nakita ko na yung number one, napansin ko, meron sa kanilang pamilya na nasa illegal na droga. Yan, una yan. Pangalawa, ito naman yung mga bading na merong mga jowa na una, yung nasa pagbebenta ng illegal drugs. Pangalawa, mga drug user. No, hindi ko sinasabing mga drug user mga walang kwentang tao, hindi ganoon, pero yun ang karamihan, 95% sa mga nakita ko. Mga galit, nambabash nga dito kay Senator Bato. Ginagawang memes yung mga pagtakbo niya, ginagawang katatawanan. Pero yung sa usapin naman ng ambag sa lipunan, makikita nyo na magaling nan itong mga to sa pagiging keyboard warrior. Kasi sa totoong buhay, hindi naman nila alam talagang makialam sa mga lokalidad nila, sa community nila. Ang alam lang nilang i-bash yung nasa malayo, yung alam nilang hindi sila mababalikan. Kasi national level to mga to yung pinag-uusapan natin ngayon Pero, yung mga nasa local level nila, halimbawa dyan sa Makati, tinan nyo tayo, di ba? Napalayo nga tayo, tinan nyo sa pamilya ko. Dahil sa paikipaglaban natin, di ba? Sa illegal na droga, sa corruption, di ba? Yan ang mga totoong mga mandirigma talaga, mga palaban. Dahil yung mga yan naman, kumpara sa ginawa ko, no? Yung mga yan, ang kaya lang nilang gawin, yung ibabas nila yung mga national government na. Kasi yung mga nasa locality, doon sila kumakapit tuko sa mga politikong mga korap, mga magnanakaw, maanumalya. Example na yung mga kilala kong mga, alam ko na mga kumakapit tuko nga sa mga korap na mga leader. Diyan sa Makati, ginagawa nila niyan pagka bago mag-eleksyon, pinapasok nila sa mga hotel yung mga botante, tas mina-mind condition, bini-brainwash. Para pagdating ng voting day yan, iboboto yung mga manok nila na mga walang kwenta naman. Liligawan nila yung mga malalaking pamilya para pag tuwing eleksyon, yun ang makukuha nila, maraming mga boto. Puro boto na lang ang laging pinag-iisipan ng mga to. Kaya in the end, kawawa yung mga ordinaryong tao, yung mga hindi kalakihan yung pamilya. Kasi hindi sila nabibiyaan ng dapat na benefits mula sa isang barangay o sa lokalidad, no? Yan ang nagiging sistema natin. Kaya tayo nagiging paurong, pabulok ng pabulok. Ganyan, nagsisimula sa lowest government, which is ang barangay level. Kaya dapat magising na kayo, no? Dapat baguhin natin to. Hindi dapat tayo patayan o mag-away sa usapang politika sa iba't ibang kulay natin, no? Pero dapat magkaisa na tayo. Tsaka nagtataka ako sa mga to kasi nga ayaw sumuporta sa tamang daan. Gusto nila suportahan yung paurong na daan, yung nangyayari ngayon na lumalaganap na naman ang krimen, ang droga. Ayaw nilang susuportahan yung mga tulad ni VP Sara na alam natin na siya yung best contender ngayon sa pagiging presidente. Ang gusto nila yung dun sila sa alam nila mga malalamyana, pero dahil nga hindi mag-i-implement ng mga batas na kontra illegal drugs at sa corruption, alam nila na hindi tatamaan yung mga illegal na business na mga nasa kamag-anak nila o mga jowa nila, yung mga bading na sinasabi ko. Doon sila sa mga ganong malalamyang mga leader. Paano na yung kinabukasan ng bansa natin kapag ganun, di ba? So, hindi ko kino-call out tong mga to na i-ridicule sila o maliitin sila. Pero kung pwede lang sana, magkaisa na tayo. For the good, no? For our nation's sake. Kasi hindi naman tayo ang may kinabang dito lang Ang buong bayan natin may kinabang dito, mga next generations. Pag namatay man tayo, mga anak natin, mga magiging apo natin, sila magpapatuloy. Ayaw natin na makikita nila yung mga sistemang sinimulan na ng mga binanggit kong mga ganitong klase mga tao. Yung corruption at its finest sa lowest level ng gobyerno, which is barangay level. Gusto nyo bang makita ng mga apo nyo yung ganyan? Okay lang may tumatakbong nasa business ng illegal na droga sa pamilya. So yan, baguhin natin, magtulungan tayo, panalangin natin na hindi sana ipagkanulo si Senator Bato sa mga dayuhan dahil ito ay unconstitutional sa palagay ko.
At hindi naman sakop ng ICC ang bansa natin kasi meron dapat tayong susundin na galing sa mga local courts muna dito sa ating bansa. At pagka nangyari na yun, saka natin ipadala dun sa dahig. Yun muna ang dapat na hintayin. So yan mga tol, yan lang.